39 di ba mahal? 39. Sige na, unsa na iwan naman. 39 sungay di bayaran. Unsa kinaiwan na. Sige na. Ano kas? Uruan mo dai. Or 1. Ito 39 mahal. Mahal yun kasi. Malah. Sungay. Sungay lang at saka yung umbok sa likod yung malaki. Patay kayo. Sige na, kung saan naman ka-istoryan mami. Oh, sus gamay. Sige na. Lagyan na ng irtag. 39. 39. Ana kaya ako nagustuhan ana imong baka dako kay sungay. Sungay lang. Ana. Karon na basta ko alkrisal. Ano na. Wala income na. Nahingalo ra gyud ko nimo isa gato. Kaya tulan panang makaginaw siya. 39,000 ka biyahe. Asan man to isa? Pero mahaba ang katawan kas no. Sarap pinabagay. Sige, sunod ako ang daog luhat. Basta sunod ba? Sunod. Mahaba lang ang katawan. 39 di ba mahal? 39. Sige na, unsa na iwan naman. 39 sungay di bayaran. Oh no. Unsa kinaiwan na. Sige na. Ano kas? Uruan mo dai. Or 1. Ito 39 mahal. Mahal yun kasi. Malah. Sungay. Sungay lang at saka yung umbok sa likod yung malaki. Patay Sige kayo. na, kung saan naman ka-istoryan mami. Nayag naman po may. Sige na. Dili na kanay daw ang strap. Oh. Sabi na kay parang Dong, paruan mo dong. Wala nga dong. na tay timan ba. Gimana gimana? Anak mo ginang palit. Yes, meron pong nabili si kabiyahe. Ang ganda Ang pugi. Kasi pagdating sa mga ganito, bibili tayo, yung maganda, gwapo. Yan. Big bones. Big bones Pero siya. kulang yata sa kinis. Wala, kay marumi siya, pero ang puwet siya, lanting na mo na. Lain na naman buot nonoy na. Sa alagaan mo muna. 4-5. Alagaan mo muna yung kabiyahe, mga 2 buwan. Niwang po kayo? Tambo. Dito dito. Kuan man patining to, kuan man gusto sa Amo maipatining. Muna payo ako. Asa man? Bisaya siguro? Di mo gwapo. Bisaya? Gwapo. Dili. Das tindog das pamita sa duliba. Asan man doon? Asan man? Bisa nang baliga? Ayan na, nagsisil stock po si madam. Meron daw siyang alagain doon. Gwapo kayo, madam? Bilangan ka na pila ka. Anong color? Pila tayo mo. Ay, mahina sa mahina sa bintahan. Why ka kabalo 55? Nabili namin yung baka mo? 5 na sila to. 55 5 daw. 5. 5 media na, 5. 5. 5 media. Oh. Muna nga. So, kabili. Amat lang, magkaamat-amat. Kabili-bili. So ito po ang nabili ni Kabiyahing Roger ng 39,000. At ang katabi po niya ay nabili kahapon ni Nalon ng 44,200 pesos. Ayan po sila. Versus 39K. So sabi po ni Kabiyahing Roger, may tingin po siya dito. Ang sabi ko po ay kabiyahe yung presyo lamang nito noon ay nasa 34 to 35K. Kasi nga ngayon medyo nagmahal talaga po ang baka, pero po ang kuha sa atin sa karne ay ganun pa rin. Hindi pa rin po tumaas. Pero nagsasuffer po tayo sa mahal na presyo. Pero the same pa rin po ang kuha sa katayan. Sabi ko naman kay kabiyahe ay hindi pa mahal ito kabiyahe.
Kasi sabi ng iba ay sumisira lamang po tayo sa diskarte ni kabiyahe. Pero sa totoo lang mga kagandang buhay, nasa 34 to 35K lang po dapat ito. Kung noon pang basihan natin sa pamimili. Pero sabi ni kabiyahe, wala kaming mabili talaga kung hindi tayo magbigay ng risk. Ang iniisip ni kabiyahe dahil siya ang bumibili kahit na makapamasahe lamang po o makabawi lamang po sa expenses. Kasi halimbawa ito, nabili ni kabiyahe ng 39K, nagbigay pa siya ng commission na 100, tapos yung mga papers nito, credential, magbabayad din po tayo, nasa 100 din yata. Tapos siyempre pamasahe po nito dito sa truck ko. Hindi tayo nagdala ng truck natin mga kagandang buhay. Nasa 500 to 600 ang pamasahe kasi malayo ang bakong po. O depende po pag matawaran, pag maliit na baka ang naikarga. Ayan. Tapos pamasahe pa sa truck natin na 7K. Dapat po mga kagandang buhay, tumimbang po ito na 150 kilos. Pero sa paglagay nyo ba, parang hindi aabot po ito sa 150 kilos. Kasagaran po, napakaganda po ang pamimili ng kabiyahe pagka nakaabot po ito ng 150 kilos. Mataba naman po siya eh. Hindi naman po siya payat. Ayan. So sana makabawi po mga kagandang buhay. So hindi naman po sa naninira tayo sa diskarte ni Kabayang Roger sa pamimili. Yung sa atin lamang po ay syempre mapag-aralan din natin ang tamanyo. Halimbawa nito, matatandaan ko po kung may panalo ba sa 39K to, the next time around na sumipat po tayo ng karne. So sa mga gustong matuto po, mag-income reveal po tayo dito kasi hindi lang po basta vlogging po ang ginagawa natin. Kailangan din po talaga may mga recovery din yung mga na-feature natin medyo mahal na baka. Di ba po, mga kagandang buhay. Para po, hindi lang tayo mabash, kundi po may learnings po dito nakukuha sa ating pong mga vlogs. Ito rin po yung nabili ni kabiyahe nga na loan na 44,200. Tingnan din po natin ang recovery po nito kasi walang inom oh. Tapos sulit po ang katawan. Ayan. Napakagandang kulay po ano. Ayan. 44,200. Ito 39. So tingnan po natin mga kagandang buhay para may learnings po. At sa mga baser naman natin dyan, naninira daw tayo ng diskarte. Dito po, sinasalamin talaga natin yung mga tunay na nangyayari dito sa stockyard. Lang yan po ang masasabi ko. Kasi kung hindi po tayo magkwento dito sa stockyard, ano naman po ang panuorin ninyo? Kaya try nyo pong maghanap dito po sa ating mga vlogs ng learnings po na maikakapit din ninyo kung kayo pong sumipat ng baka. Learnings po ang atin po ditong gustong ipaabot sa ating mga tagapanood. Diba po, mga kagandang buhay? Hindi po para manira tayo ng diskarte. Siyempre, para matutukan din natin ang... saan siya nakita? Si kabiyahe? Matutukan din natin mga kagandang buhay ang recovery. Ayan po yung mga baka nila. 52K ni Kabiyahing Roger. Yan. Akyat na yung 44,200 ni Kabiyahing Nalon. Tsaka ito 48K daw ang bili nito ni Kabiyahing Nalon. So matsura po ito, matanda pong baka, babae nga lang po. Wala nang mapilian eh. Saan ba tayo dadaan para tumubo? Alam naman natin na sa malalaking baka, hindi natin ma-estimate ang inom, ang lamang tubig ng katawan ng malalaking baka. Di na ma-estimate po ng ating mga taga-sipat. Di talaga ma-estimate. Kaya napakalaki pong risk, sabi ni Kabiyahing Roger, ang bumili ng malalaki. Kaya maganda na rin po sa maliliit kasi hindi na daw siya malulugi ng mga tig 10,000 kasi maliit eh. Pag maliit daw ang baka, maliit din ang lugi. Kung halimbawa na malugi, maliit din po ang kita. Diba? Okay na rin yun. Mga kagandang buhay. Maganda sana po kung ifatining muna bago po ibenta. Patining po muna. So lang, mag-loan ulit tayo sa bank para po magkaroon tayo ng puhunan para po sa fattening natin. Kasi nakagawa na ng isang bahay doon si Kabiyahe. Pero kahit light materials po mga kagandang buhay, ang ating gawin pong kulungan ng ating mga baka ay medyo malaki din po pa rin ang expenses. Kasi sa panday po natin, malaki din po ang sweldo bawat araw. Oo, at hindi naman natin masabing makina. So, siyempre,
yung kaya lang po nilang gawin, yun lang po. Kaya nalalakihan po tayo sa bayad sa Panday. Nagsabi na po si Kabeng Roger na uwi na daw kami. So 10 po ang aming nabili dito. May nabili pong siyam na pwede pangkatay at isa po na pwedeng patabain ang team. Ngayong araw ng Linggo at Lunes. Dito po sa Bakong Livestock Auction Market. Ang paggawa po ng content, mga kagandang buhay dito po sa mga stockyard ay of course pag-feature po ng aming pamimili. So, syempre, lahat po ng nangyayari dito, wala po kaming itinatago. Ano po mga pinag-usapan namin, binobroadcast po namin dito. Ang gusto ko lamang pong ipaabot mga kagandang buhay is, yun nga, ang sabi ko, learnings po ang tignan nyo dito. Learnings. At saka entertainment, mga kagandang buhay. Kami po dito, sa team namin is, kung ano pong mga nangyayari, sports po kami dito, we're making fun. Ang sabi po ng mga kasamahan natin sa pagsipat ay support po sila dito sa vlogging namin dahil kami din po ang nakikinabang dito. Lahat sila ay nakakatikim po sa kunting sahod natin po dito at para na rin po ma-update kayo kung ano po yung aming mga pamimili. Sabi ko nga po kahit minsan pagod ako sa stockyard, minsan masama rin ang ating pakiramdam pero nagbibigay po talaga ako ng 100% na effort po sa paggawa ng mga content. It is because mga kagandang buhay na gusto ko rin po na updated kayo sa aming mga pamimili, sa amin pong mga nabibili na mga alagain, na of course, negosyo po ito. Gusto rin namin kumita at the same time po, mabigyan din kayo ng mga kursunada ninyong mga hayop at pinaka-importante po doon, mabigyan kayo ng learnings kung paano po kikita. Kung paano po mag-alaga, kung magkano ba yung kita ng farmers. Kagaya po kanina, binili niya ng 63K na na-feature natin. 1 month and 5 days lang po ang alaga niya, naibenta niya ng 84K. Kaya grabe po yung patining niya. Sagad-sagad po yung gastos din niya sa feeds. At pag-alaga ay binuhos-buhos niya yung oras niya para po makamit din ang pagtaba ng isang hayop. So, nagbibigay po tayo ng learnings dito na inspirasyon din ninyo na may kita talaga sa pag-fattening. At may kita din po talaga sa pag-alaga ng mga baka. So, kung meron din po kayo minsan na minsan nakikita nyo, oy, below the belt na ito, or hindi nyo nagustuhan dito sa ating mga vlogs, ay kunin lamang po ninyo yung mga nakaka-inspire po na mga pangyayari dito po sa ating mga vlogs. Kasi nobody's perfect. Hindi rin po perfect lahat. Basta kami po walang tinatago dito. Oo. Kaya we're making fun lang po. Maging masaya lang po tayo. Kahit na minsan lugi, minsan panalo. Ang importante po nakikita ninyong lumalaban kami. At saka gumagawa po ng mga paraan kung paano po kami kikita talaga. Kasi daming pwedeng daanan po dito. Hindi lang yung pagpapakatay natin, pagbenta ng alagain, pag-alaga na rin, mga kagandang buhay, mga backloading natin, paano po maka-survive ang biyahe natin, yan po ang tutukan ninyo. Yan, yung learnings lang po, mga kagandang buhay. At the same time po, alam ko po na marami pong mga silent viewer na nanonood po sa ating mga vlogs. Hi po sa inyo, mga kagandang buhay. Thank you so much po for watching, lalo na po sa mga elder po natin, na nanonood sa TV, lalo na po sa TV, naging ano nila tayo, naging stress reliever, malungkot daw sila pagka wala tayong vlogs. Tuloy-tuloy ko lang po mga vlogging ko na to. Ayan, minsan pasensyahan lang po ninyo, hindi tayo nakaka-reach ng 2 times a day, minsan 1 a day, or nag-i-skip din po tayo. Gawa ng minsan, hindi po madali. Akala po ninyo madali ang gumawa ng content. Hindi rin po madali itong paggawa natin ng content. Kasi go with the flow po ang ating mga vlogs po. Kung ano po ang mga kaganapan at nangyayari dito sa livestock auction, yan po ang pinapakita natin. Wala pong mga itching-itching po dito na scripted. Yan. So, thank you so much po sa support. Salamat. At we're making fun lang po dito. Wala pong personalan dito, mga kagandang buhay. Kahit minsan po binubuli namin yung isa't isa. Ganun lang po talaga. At dapat po maintindihan ninyo yon. Yung iba nga gumagawa ng mga fake content.
para lang po may mga pag-usapan, di ba po? Kasi nga gusto nila kumita sa YouTube. Pero sa atin, makapagbigay tayo ng learnings, kumita, of course, magnegosyo po tayo, ganun po, makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga tagapanood. Yan po yun, mga kagandang buhay. Hindi pong makapagbigay tayo ng masamang impluensya dito po sa vlogging natin. Hindi po pwede yun, na magbigay tayo ng masamang impluensya dito sa vlogging natin. Kundi bagkos, nagbibigay po tayo ng inspirasyon po sa lahat para po pasukin din ang negosyo, pasukin ang pag-aalaga ng mga hayop at maging farmer na kagaya po namin. Thank you, Bakong. Magkikita tayong muli. Ayan po mga kagandang buhay, pauwi na po kami to Gihulngan at ang driver pa rin po natin si Kabeng Roger. So biyaheng langit po ulit tayo. Ano masasabi mo doon sa biyaheng langit, Kabeng Roger? Daan lang tayo always. Kasi hindi naman umalis yung pinupuntahan natin eh. Kaya dandaan lang po tayo. Kasi sige, Kas nakatulog minsan. Hindi kasi nakatulog kagabi dahil pagod, ingay daw. Ingay. So kami, nag-hotel kami kagabi. Ni Kabeng Roger, nakatulog po kami. So, condition po mag-drive si Kabeng Roger. Sinalon, after this broadcast, mga kagandang buhay, 5 minutes lang, tulog na yan sinalon. Lagi pong nakalabas yung dila niya, natutulog. Si Kabeng Winnie, balik lagi ang liig din. So, nagko-contest sila ni Kas sa pagtulog. Sabi nga ni Kabeng Roger, baka magpalit na daw sila ng muka. Ayan, sa sobrang sarap ng tulog na ng ating mga tao sa likod. Payag ka ba, Kas, na magpalit kayo ng mukha ni Kabeng Winnie? Ayan. Baka makita naman iba. Kaya dahan-dahan na kayo sa pagtulog kasi baka magpalit kayo ng mukha. So, expected na po natin si Kabeng Nalon. Tulugin po yan, tulugin si Kabeng Nalon. Nalon, after this broadcast, pwede ka na matulog Nakailan ka ba ngayon? Tatlo po, palaban pa rin po yung ating Nalon, si Kabeng Roger. Marami pong nagulat sa stockyard kasi nga bagong baba daw siya sa Kas, bagong baba daw sabi ni Kabeng Winnie, para daw bagong baba sa sa barko. Seaman daw si Kabeng Roger ngayon. Ano masasabi mo doon, Gabiyahe? Wala talagang nang kita ngayon. Alam nyo ba? Maglagay tayo ng mga design sa ating liig. Alam nyo ba mga kagandang buhay, ang sabi ng mga tao noon, nung bata-bata pa kami ni Kabeng Roger, naging asawa ko daw po si Kabeng Roger kasi seaman daw siya. Seaman, luluko! Seaman daw. Mukha ka palang seaman, Kabiyahe, pagka nakasuot ka ng iyong kwintas. Ganun talaga yung tingin nila siguro magaling tayong lumangoy. Ganun ba? Pag magaling lumangoy, seaman. Marami pong nagulat. Actually, wala pong hilig si Kabiyahe sa pagsuot ng ganyan, pero binibilhan ko pa rin siya, mga kagandang buhay. Sa China lang. Yung mga passion lang to, passion. Ayan po. So, nagpa-fashion na ngayon ang inyong Kabiyahe. Para sabihin daw ng mga tao sa stockyard na laki daw ng panalo niya sa bawat biyahe. Sabi naman ni Winnie, hindi daw dyan. Ano daw, Kas? Sabi ni Winnie, sa dulo siya, hindi talaga Nagduda pala si Kabiyahe Winnie. Pike daw, pike. Oh, no! Para sa bundok. Bigay lang sa'yo. para status bundok. Para... Ayan, ang buhay. Fashion lang yan, Kabiyahe, no? Passion. Bilhan ko rin ito si Winnie, sinalon. Sige. Asinsado. Madalaga niya siya. So, kailangan talaga ni Kabeng Winnie maglibot-libot sa mga bundok kasi masyado daw mahal talaga. 15 to 20K, Kabeng Winnie, yung patong nila sa bawat ulo. Grabe naman kayo yun, no? Talag yun, mga Gmail na yun. Wow. So, nagkaisa kayo ni Kabeng Nalon. Ano yung sabi nyo sa akin kanina para kay John Real? Ang inyong mensahe? Guys, sabi na, tag-5 piso. Labing maayo ni John Real. Itaas ang presyo sa karne kahit 5 piso para may laban din naman. Padayag dito lang mo. Driver na to ba? Niya to pag ba? Dapat yan, kayo tumawag sa kanya. Tumawag din kayo sa cellphone niya.
tawagan nyo para may paabot ninyo ang inyong mensahe sa ating taga-Katay. Ay meron niyang gustong kumuha ng karne natin sa Batangas. Panahon pa ni 5 taon ang kanyang kuha sa karne, hindi pa rin tumaas. Paano tayo makapagbigay sa kanya ng karne niya or baka? Kung gusto niya ay ganun pa rin ang presyo niya. Alam naman niya na umaatras na yung ibang mga komprador sa kanyang presyo. So yun lang ang gusto natin ipaabot, no? O ano masasabi mo doon, kabiyahe? So, ipaabot ninyo kasi para tataas ang presyo. Tingnan natin ang lakad sa ngayon kasi tingnan natin kung anong masasabi ni Sir John Bell niyan. Anong kaya niya, kayanin niya. Balo nga, di naging magkaya na itong pamalit din Gusto daw ipaabot ng Kabiyaheng Winnie na hindi na daw kaya talaga ng presyo ni Sir John Bell ang pamimili namin dito ng baka. So, yan. Okay. Hello po mga kagandang buhay. Kasama ko po ngayon si Cass. Punta kami ng Bacolod City. Hanap kami ng shredder machine. Kasi yung shredder machine po natin na dinala sa Negros dito, binalik natin ulit sa Aklan. Kasi nga, ginamit namin doon. Ngayon, kailangan na natin ulit dahil syempre Cass, dumadami na yung mga alaga ni Kabeng Roger. Mga ilan na siguro, no? Nasa mahigit 20 na doon yung alagay niya. Mga 40 heads na, sobra kayo, no? Oo, mga 40 heads na pala. So, sa banyera namin nilalagay yung mga damo para okay yung pagkain nila. Kasi pagka nilagay mo sa lupa, Cass, pag natapakan nila o di kayo mabaho ang lupa, di na nila kakainin. Napaka-arte din ng ano, no? Baka. Pag maamoy na, pag naapakan na nila, yan na nilang kainin. Kaya, bili tayo ulit mga kagandang buhay ng shredder. Hindi namin alam kung saan makakabili, kaya galugarin natin ang Bacolod. Magtanong-tanong tayo, Cass. Oo, meron din ako nakita na banana shredder. Yung yung balani. May machine din pala na tagagiling nun. Tingnan din natin kung makakabili tayo. Kaya samahan niyo po kami mga kagandang buhay kung saan makakabili dito sa Bacolod ng shredder machine para po sa paggiling ng ating mga damo. O, ayan na si Cass. At iwanan natin yung gulong natin para ipabulkit. Meron pala tayad ditong may sabi ni Cass, meron daw kaming kamag-anak dito, taga-bulkit. O, uncle ko rin. Taga-Binggawan na, kaya nga na. Yan, yung mga paryente dito kasi yung talaga ni tatay. Mga paryente po, mga kagandang buhay. Kaya magtanong tayo sa kanila kung saan tayo makahanap ng agri-supply dito sa Bacolod. Kasi di natin alam yung lugar at iba-vlogs po natin para yung mga nag-aalaga din dito po sa Negros, alam nila kung saan bibili ng shredder machine. Kaya sana makakita din po ako ng shredder para po sa katawan ng saging. Kasi nakita ko sa FB at saka sa YouTube channel na merong ganon pero sa Maynila. Sana po may mahanap na tayo dito sa Bacolod. Kasi hindi na kami dumaan saan mang lugar dito sa Negros kasi Bacolod talaga yung target namin para di po masayang yung oras. So, ito po yung aking second cousin na po. Second cousin ko. First cousin kasi ni tatay. Ito po yung negosyo niya, Ito yung negosyo niya, mga guma. Binibigyan niya tayo ng sketch para makapunta po tayo sa agri-supply sa Bacolod. Di ba mga kagandang buhay? Ang tagos ng ilong nila, ang pupugi nila, ang pupugi pala ng aking mga kamag-anak dito sa Negros. Ayan, parang alam na ni Cass. So, ano ang sabi, Cass? Diretso lang tayo hanggang Plaza. Tapos, liliko. Turn right at makikita na natin. Sinabi ba kung anong pangalan ng store? Nakalimutan ko. Sige lang, tingnan natin. Pagtawid mo raw ng stoplight, dyan lang sa sa tabi lang.
So, makikita naman natin yan. May mga display. Sige. Unang napuntahan namin is Fieldmaster. Pero pupunta po tayo sa second store nila dahil doon daw naka-display ang mga Schrader. Ano street kaya to? Rizal, Lacson Street, Bacolod City. So, Lacson Street, Bacolod City po ito. Fieldmaster. So, yun na si Cass. Alam mo na yung sketch? Ayun, binigyan siya ng sketch. Sige. Okay, puntahan natin. Mahirap kasi mga kagandang buhay kung wala talaga tayong alam. Kaya binablogs natin ito. Ultraline. Okay. Sa shopping ko ni? Shopping yun nga. Sa shopping talaga. Kasama ko dito. Okay. Para may idea din ang ating mga tagapanood, mga farmers dito sa Negros kung saan makakabili. Kasi tayo nga, lagi tayong dumadaan dito sa Bacolod, pero wala tayong alam. Diba? Para hindi na sila ba kagaya sa atin na ganito-ganito. Wala pang nirorombo kung saan tayo pupunta. Para may guide din sila kabiyahe. Bigyan natin sila ng guide. Ano yan? Ultraline? Ultraline. Oo. Dito nakita na natin ang ating destination po, Ultraline. Dito po ito sa may shopping area. Ayan o. Katabi ng Rural Bank o Bacolod City. Ayan po. Navarra Avenue. Meron din ditong Bacolod Farmer Supply. Agri-World, Bacolod. Ayan. Ito po. Ayan natin. Sa Ultraline Marketing and Corporation, 80 Navarra Avenue. Okay. Natin kung meron nga sila dito. So, mga kagandang buhay, ikaw po pala ang pipili ng makina dito, hindi na pala naka-assemble. So, ito po yung sa kanila, Yamato naman po ang pangalan. So, di tayo pamilyar sa mga makina. Ano po, Yamato, Japan. Japan din to. Paano kaya to? Pero may pangsaksak naman kayo, may dikuryente naman kayo, madam. Yan, sana kung magkita natin naka-assemble ba. Pero sabi nila kasi, bago daw nila i-assemble, kung decided ka na talagang yan ang bilhin mo. Noon kasi sa nabili natin, Yamada yun, mga kagandang buhay, color blue. Tapos nakita ko kay Sir Jigs, Yamada din sa kanya. So dito, Yamato, pero Japan naman po siya, mga kagandang buhay. Okay naman siguro ito. Tawagan muna natin si Kabeng Roger, kung ano. Yun na lang, tawagan ko po muna, mga kagandang buhay. Ayan po si Sir, subscriber po natin, So, na-recognize kagad tayo ni Sir. Pagpasok po natin dito. So, di ba sir, ito ang pinakamura talaga sa Bacolod. Ayan, pinakamura na po ito. So, branch ng Fieldmaster. Naka-uniform pa yung mag-assemble sa atin, naka-Fieldmaster yan. So, sabi ni Dodong Pugi, Dong, hi ka naman, Dong, Pugi ni Dodong. Anak mo, sir? Umaga. So, ito daw pinakamura, Kas. Tapos, yung Yamada pala nabili natin, 7 horsepower lang yun, kaya mas mura. Ito yung napili natin, 12. Yamato, Japan. Japan, mga kagandang buhay. So, ligon ako nung kay Japan, sabi ni Sir, di ba? So, ayun, para magkaroon din po ng learnings ang ating mga tagapanood kung saan po makakabili ng magandang Schrader machine. Kasi hindi ako bihasa sa mga makina, tinawagan natin si Kabeng Roger, okay po sa kanya. 12 horsepower po. So, ayan, symbol na ni Sir, Symbol na. Sana nga, mas matibay ito doon po sa nabili natin nung una. At sana nga, mas malaki ito. Mas maganda ang hatak. Kasi nga, siyempre yung tubo, meron pong tangkayan na medyo matigas-tigas. Hindi po kagaya ng Napier grass na malambot. Ito po yung makina niya.
Ayan. 14 HP. Yamato, Japan. So, tanungin po natin, medyo pricey po ng konti dun sa una nating nabili. Yamato, Japan po, mga kaganda buhay. Basta Japan, tatak Japan, matibay po. Tingnan natin yung performance nito para po sa inyo din pong kaalaman na makabili din kayo ng durable at saka malakas sumatak na makina. Malay mo po, bigyan tayo ng discount kasi advertise natin yung establishment nila. Tingnan natin habang ina-assemble. Kulay orange po ito. Yung una po nating nabili ay kulay blue. So 7 horsepower lang po yun. Ito 12. Almost kalahati po yung capacity. Tapos sabi ni Kabiang Roger, ayaw daw niya ng dikuryente. Ito po'y crudo. Yung una naman po natin nabili na yun na Yamada is ano po yun? Hindi diesel. Gasolina. Gasolina po yun. Ito diesel talaga, crudo. So alam naman natin na ang crudo to po ay may return. So ano yun? Mas matipid daw po talaga pag crudo. Diba? Ayun. Yun lang po pagkakaalam ko, pagkakarinig ko po mga kagandang buhay. Sana nga mas mas heavy duty po mga kagandang buhay. Siyempre, kahit medyo mas mahal siya, basta heavy duty, okay na po yun. Kasi mababawi naman po natin yung capitalization natin dito. Tingnan natin, baka pwede din po ito sa balani, di ba? Sa saging. Ultraline po ulit mga kagandang buhay ha. Ayan po, 80 Nara Avenue. Ano po ito? Second store po ito ng Feldmaster, which is, ito po yung pinakamura dito po sa Bacolod. So sana po, syempre, na-pick natin yung pinakamaganda nilang items para po sa ating kailangan na shredder machine. So, 12 horsepower. Yung una po natin ay 7 lang. So, excited po ako dito. Talagang parang ginaid po tayo. Wala naman pong nag-refer dito sa Feldmaster. Nag-ikot-ikot lang po kami. At natagpuan nga po natin yung magandang presyo at magandang quality. So, subok na po ito. Sabi ni Sir, dami na daw niya ditong nabiling mga items. Subok daw po itong store na to. Makina. Sa ano rin, Sir, binibili mo, Sir? Para saan? Para sa humay. Para sa palay. Pang-arado, pang-treasure, ganon. Para sa tubig lang. Sa tubig, makina. Oo. Yan po. Pasimbol na. Yan natin. Nagtatransaksyon pa po yung sekretary nila kung magkano talaga po yung presyo na bigay sa atin ni Madam. Yung pinakamaganda, ibigay mo sa amin ha, para makabili rin ako doon para sa Aklan at para mapanood din ng ating mga subscriber ito. Para hindi na sila ikot ng ikot po dito sa Bacolod. Puntahan na kaagad nila itong store na to. So, ayan na po mga kagandang buhay ang pag-assemble. Mukhang malaki ito. Mukhang maganda ito mga kagandang buhay. So, ayaw daw pa video ni Mamang ni Mamang Pugi, pero wala siyang magawa. Mabibidyo pa rin natin siya dahil hindi rin siya makapagtago mga kagandang buhay. Siya ang taga-asimbol Tuwang-tuwa naman tayo dito kay Sir po na atin pong taga-subaybay. Ang boses ko po, kahit nakatalikod siya, alam na niya Memorize na niya yung boses natin. Mukhang mukhang matibay siya. Mukhang malaki siya mga kagandang buhay.